budget of the House. So this is separate from that. Pero as I mentioned dito sa aking statement, hindi po pwede na antayin namin lahat ng ebidensya para mag-file na kami. Once we have enough evidence to support case, especially that if it's for plunder, we will file it already. At hindi na namin antayin yung ibang kaso niya para sabay-sabay. Hindi ko ganun. So kung ano po yung mauna, yun po i-file namin. Sir, nasa naman? Microphone. Sorry. Val Gonzales po din siya is hanggang kailan ho siya binibigyan si dating Speaker Martin Romualdez ng pagkakataon to submit as counter evidence? Well, that will depend kasi kakasabit lang po ng fact-finding teams natin ng complaints sa preliminary investigation. Ang proseso ho doon, yung officer in charge doon sa preliminary investigation ay magbibigay or mag-issue ng order to file counter affidavit. At doon po natin makikita yung date. Hindi ko pa nakikita po yung order to file counter affidavit. Pero malamang po sa hindi, it will be issued sometime this week. Thank you po. Sir Glenn, DCWB. Sir Glenn Wegon, DCWB. Sir, siguro ang tanong lagi ng mga kababayan natin, kailan kaya talaga ito? Kailan ito matatapos? Kailan ito ma-file? Kailan itong magkakaroon ng desisyon dito sa kaso na ito? Well, the new rules provide for a 60-day period for preliminary investigation to take its course. So from the time na sumagot po si former Speaker Romualdez sa complaints laban sa kanya, we can expect that the resolution would come out in a reasonable amount of time. Pero itong pag-file po ng complaint from FF finding to the preliminary investigation team sets that ball in motion already. So time periods have to be followed. Wala na pong preno-preno dito dahil tumatakbo na po yung panahon para sumagot at ma-resolve yung kaso. Salamat, sir. Isa pa rin ho dun sa inaantabayanan ng publiko ay yung iba pang mga pangalan na nabanggit na rin ni Ombudsman Remulla before, like Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero. Kumusta po yung mga kaso against them? Well, kagaya po ng sinabi ni Ombudsman, tuloy pa po yan. At yung mga kaso po na yan ay, well, for one, yung kay Senator Joel, hindi po sang-ayon yung ating mga investigador doon sa findings po ng Department of Justice. So, once na-endorse po yung kaso galing sa DOJ, meron pa pong gustong dagdagan yung ating mga investigador dito dahil nagkaroon po ng parallel investigation. I just want to remind na nung nasa DOJ pa po kasi yung kaso ni Senator Joel, iilan lang po sa mga witnesses or testigo ang pumunta sa DOJ. Dahil if you will remember, at the time na nandun pa po si Ombudsman Remulla bilang kalihim ng kagawaran, nagsimula na ho kami ng pag-interview ng mga testigo doon. So yun lang po ang siguro na-interview ng DOJ. Pagdating ho dito, meron na pong parallel investigation na naganap din. So we are reconciling the facts and the evidence for that case, pero patuloy pa din po yan. Pwede pong pakiklaro lang kung saang parte medyo hindi nagre-reconcile. I cannot reveal that dahil fact-finding is confidential in nature, and I would be telegraphing our punches if I were to do so. Pwede pong magbigay ng timetable kung kailan na finally. Hindi po ako nagbibigay ng timetable. Basta kami po, we will always file as soon as the evidence is ready. Itong kaso po ni former Speaker Martin Romualdez, alam ko po marami pong nainip dito. Pero dito po kami, siguro ito po yung strength ng Office of the Ombudsman dahil sa bagong rules namin na hindi po kami magfa-file hanggat hindi siya malakas. So, kailangan po talaga lahat ng elemento ng bawat crime ay na-fulfill ng ebidensya, na-satisfy ng ebidensya. Sir John Rees po from Abante. Sir, question lang po, aside po kay
Zaldico, meron pa po bang ibang co-accused si dating House Speaker Romualdez, and ilan po sila, if possible, malaman din kung sino-sino? Thank you. I will reserve that, no? Kasi yung mga actors that I mentioned here, money exchanges, shell companies, bank transfers, yung mga personalities po na involved dyan sa scheme of layering ay kasama din po sa complaint. May numbers po. Kahit estimate. Higit 10. Sir, dun sa attempt to leave the dating Speaker Martin Romualdez, can you expound on that, sir? Ilang beses siya nag-attempt and ano yung mga move na ng Office of the Ombudsman in this? Well, ito nga, nananawagan ho kami sa mga ahensya na may kinalaman sa border security at siguro yung mga ating mga law enforcement agencies na sana po ay bantayan nyo na po yung mga galaw. No? Dahil nakakuha po ang office natin ng intelligence reports na kahit meron na po siyang precautionary whole departure order, may balak pa din po siyang umalis. And sa amin po, dahil matagal na naming ini-investigate itong kaso na ito, matagal na naming gustong i-file to actually, although of course we had to let it go through the proper process, the right evidence gathering, at nandito na tayo sa punto na ito, sana po hindi masayang yung ating trabaho at ating effort dito. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out dahil malamang sa hindi niyan, lalabas po siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. May PhDO na siya. Ibig po sabihin yan, hindi na po siya makakaalis gamit ang ating mga normal or formal borders. Airport, seaport. No? Pero itong intelligence ko natin, kailangan bantayin lahat. No? So we really hope, no, na itong mga border control agencies, pati na po yung law enforcement agencies, could be on top of this. Sir, mahirap ba if in case man na makaalis si dating Speaker Martin Romualdez, ano na po yung mangyayari dun sa mga PI level na complaints sa kanya dito sa Ombudsman? Sa preliminary investigation stage po kasi, pag hindi po sumagot ang isang respondent, ibig po sabihin, parang niwe-waive na po niya. Actually, niwe-waive na po talaga niya yung kanyang karapatan para sumagot at maghain ng counter-affidavit na ang nilalaman ho niyan ang kanyang depensa. No? So, we will have to resolve the case on the basis na lang po dun sa allegations sa complaint. So, wala na po siyang chance to defend himself in this forum. Juan Antonio po from IBC News. Sir, clarify ko lang, itong reklamo na inangat na sa preliminary investigation is iba doon sa grand case na tinutukoy ng Ombudsman. Ano po yung status ng pinaka-grand case kay Speaker? As I said, we're getting more and more confident as the days go by. Mas marami kaming nakukuhang ebidensya, impormasyon, testigo habang tumatagal po ang panahon dahil marami na pong nagkusang loob na lumabas at magsabi kung ano talaga ang katotohanan. Bagamat itong grand case, no, ay isang bagay na kailangan tama ang approach natin. Dahil pag final natin at hindi pa tayo sure or manipis ang kaso, hindi pa supported by evidence yung kaso natin, puro aligasyon lang, at yan ma-dismiss sa Sandigan Bayan, mag-attach po kasi ang double jeopardy. Ibig po sabihin, hindi na po pwedeng mag-file ulit ang Ombudsman on the same set of facts. Kaya lagi kong sinasabi na we only have one shot, we only have one chance to get this right dahil doon sa konseptong double jeopardy. So iniiwasan po natin yan. Kailangan kumpleto ang ebidensya, kumpleto ang kaso bago tayo mag-file sa Sandigan Bayan. Okay, and clarify ko lang po, itong inangat natin sa preliminary investigation, yung pinaka-nature ng reklamo ay nanggaling po sa testimonya ng mga
bodyguards na nagpakilala mula kay Zaldico? Opo. Explain ko rin yan. No? So yung 8 na former security personnel ni former Speaker Romualdez, yun ang naging starting point po natin. Nung nakita natin allegations at na-identify or na siguro napansin ng mga investigators na consistent po at categorical yung mga sinasabi nila, nag-investigate pa sila ng mas malalim para i-verify ho yung mga sinasabi ng mga ex-bodyguard or ex-security personnel ni Zaldico. Nung ginawa nila yon, mas marami pa silang nakuhang ebidensya na sumusuporta dun sa mga sinasabi ng ex-bodyguard or ex-security personnel. So much so na kahit po bumaliktad na ang ating mga ex-bodyguard or ex-security personnel, tatayo pa rin yung impormasyon na binigay nila sa atin dahil sa mga iba't ibang mga ebidensya, records, testimonya ng ibang tao. So, we are doubly confident now in this case dahil kahit wala na po sila, although naging starting point sila at sila din ay crucial dito sa kaso na ito dahil sila mismo ang nag-deliver ng pera. We have become more confident in the case that we have brought up now to the preliminary investigation stage. Last na lang po, AO. Yung attempt ni dating House Speaker Martin Romualdez to leave the country despite dun sa issuances of PHDOs, you mean dumating ho dun sa punto na lalabas siya using the back channel? O paano kayo? Pakidetalya, ilang beses po siyang nagtangka? Basta, ito lang ang masasabi ko po, no? Nakakuha tayo ng impormasyon na gusto niyang umalis. Knowing fully well, alam niya na po na meron na siyang precautionary whole departure order. Ngayon, kung ganyan po ang intention ng isang tao na meron ng precautionary whole departure order, ang presumption natin ay hindi talaga siya dadaan sa formal borders. Dahil alam niya na po na bawal na siyang umalis. Meron na po siyang whole departure order galing sa korte. So, hindi naman siguro siya susubok pa sa formal borders natin dahil haharangin talaga siya. So, na-cover na natin po yung ating mga formal borders at alam niya na po dahil yung mga representatives niya ay nandoon naman sa Sandigan Bayan para ipaglaban na hindi sana ma-issuehan ng PHDO. Pero dahil may impormasyon nga tayo na gusto pa rin niyang umalis, malamang sa hindi, through informal channels na po yan. Sir, last na sa akin. Baka gusto niyo na po magbigay ng komento dun sa nabanggit po ni Senator Padilla kanina na nakapag-file na daw po siya dito sa ombudsman ng kanyang counter-affidavit. Buti naman po at meron siyang pinakita na isang counter-affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter-affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter-affidavit reflects in our system. Okay? Thank you, guys. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Paano pala yun? Hindi nag-reflect sa system.